morning po. Magandang umaga po sa inyo. Galing po ako doon sa garden ni technician Arnold Pugarol. Shout out po Arnold Pugarol. Direct seeding yung tanim niya na pitsay. Ngayon, yung direct seeding, siyempre nagdidikit-dikit yung tanim na pitsay. Ngayon, tinanggal niya yung iba. Hiningi ko naman. Pero malalaki na. Sayang eh. At saka hindi lalaki yung at saka hindi lalaki yung pitsay na pag pag dikit-dikit masyado. Kailangan may distansya. Ito po yung hiningi ko. Tatanim ko naman po dito sa sa plat. Nag-direct seeding ako nung isang araw. Yung galing daw di na pinamigay kay paring Rolly. Yung idinayari ko mustasa. Hindi naman po hindi po tumubo yung direct seeding ko. Kaya useless lang yung pagtatanim ko dito, hindi naman tumubo to. Sayang yung plat, tsaka nalagyan ng compost, nalagyan ng fertilizer na 14 tsaka urea. Pinagsama ko yun, hindi tumubo. Siyempre nanihinayang po ako sa linagay ko dyan na fertilizer tsaka una-una compost. Kaya humingi ako sa kanya. Ngayong umaga lang po ito. Shoutout po pala kay Arturo Araba Vlog, kay paring Boy Boy, shoutout dyan sa Manila, sa mga pinsanin ko, sa mga Dira family, shoutout sa inyo, Masangkay family, shoutout po sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isahin dahil marami po tayo. Shoutout po din sa sa Galupi family dyan sa Pampanga, dyan sa Baybay, shoutout sa mga Galupi family, mga kamag-anak ko, sa mga kapatid ko, mga anak ko, shoutout po sa inyo. At lagi po tayo mag-iingat. Shoutout kay paring Boy Boy Tabali. Pare, ingat ka dyan. Dyan sa ibang bansa. Ngayon po, lalagyan po natin bago tayo magtanim nito. Natin dyan, yung punla, itanim. Lagyan na naman natin ulit ng fertilizer, pero tutunawin natin bago itanim ito para kumapit agad yung taba dito sa tatanim natin para lumaki. Sayang po ito eh. Samahan nyo po ako sa pagtanim. Drenching po natin tong yung fertilizer. Pero nalagyan ko na yan bago natin itanim to. Pero nalagyan ko na ng ng compost at saka 14. Hindi naman gaano karami, tamang-tama lang. Lalo na dito sa sa ligadira. Lagyan natin to. Tatlo lang. Tama lang yan. Kasi may abono na yun eh. Mamaya konti, lusawin muna natin yung yung fertilizer na 14. Triple 14. Makikita po natin sa garden ko dito. Dati talungan po ito, pero ngayon wala na. Pero ako, sayang kasi alam ko natutubo pa yan. Ginawa ko po dyan yung iba, hindi ko pa nalilinisan lahat yung puno. Gagawin ko po dyan is
kakatingin. Yung mahabang tangkay na ano na matataas na talong. Makikita po natin mamaya. Makikita ko po sa inyo kung paano. Pag pruning tawag po diyan. Ayun, prinuningan ko po yung talong ko. Tapos yung nakikita ko ngayon, isang linggo na nakaraan nung bago ko mag-cutting, ngayon tumubo na naman. Maganda yung pagkakatubo ulit. Pero may mga fertilizer po na ilinagay ko dyan para maganda po yung tubo po. Ito naman po yung tataniman ko po nito ng pitsay. Sa ilalim po yan ng ampalaya. Siguro sinusubukan ko po yung yung ampalaya kasi hindi pa ako nakapagtanim po dito ng ampalaya. Ngayon sinubukan ko. Siguro mahigit 20 kapuno lang muna yung naitanim ko. Makikita po natin yung balag, yung ginagawa kong balag. Shoutout po pala sa kay Tatay Biboy, Abinis, Sir Biboy. Shoutout sa iyo. Kay Nobencio Dolpo, kay Enrico Dolpo, shoutout. Kay Mr. Biserel, Ben Biserel, shoutout. Ayan. At magandang umaga po sa inyo. Punta na naman tayo sa garden natin. Hindi na magtatagal. Mag-aanin ako ng palay siguro sa mga katapusan. Mag-aanin na po ako ng palay. Sinabihan ko ngayon sa technician na isprehan yung flowering stage ng palay kasi hindi sabay-sabay tumubo yung palay natin. Kaya yung iba flowering stage pa lang. Kaya kailangan ma-isprehan kasi nandiyan po yung mga insekto. Ayun po. Itong iba na-isprehan ko na to. Maganda naman yung pagkakatubo pero hindi natin maiwasan yung ipa na pakikita ko po sa inyo. Yung hindi maiwasan natin yung magkakaganyan po kasi hindi ko naagapan na makapag-spray. Tulad po dito. Ipa po lahat to pag nakatayo. Ito, pag ganito, yung kalahati lang yung may laman na palay. Ito po dito. Dito sa dulo, dito hanggang tumatayo is ipa po yan. Pero pag bumagsak, may laman po ito. Ganun po. Kaya hindi natin maiwasan na ganito palayan. Iwan ko sa iba, siguro kasi ilang taon bago na naman ako magtanim ng palay, siguro 10 taon. Opo. Ngayon, bumalik na naman ako sa pagpapalayan tapos sa paggagardin. Ayun po yun. Tulad po dito. Ayan. Ito, kahapon nakuha ko dito lang sa gilid ng plat ng talong. Dati, nung may nagpalayan dito, hindi pa ako humahawak nito. Hindi ko binunot. Kaya ganyan. Okay. Siguro ano na to?
ah, lusaw na yung natunaw na yung ano, nalusaw na yung 14-14 na ilinagay natin dito sa ligadera. I-drenching natin bago natin itanim yung pitsay. Medyo malalaki na kaya ginanyan ko po yung technique ko. Iwan ko lang po sa iba kung ano ang technique nila. Yun po yung ginagawa ko dito. Okay, start tayo. Mas mainam po para may laban yung tanim natin na pitsay. Kailangan babasahin po ng maigi bago itanim po yung pitsay po dyan. Ayan po. Kaya ginawa natin muna yung tubig, dinagyan natin ng 14-14 fertilizer. Basahin muna natin ng maigi to para may laban yung pitsay na yung punla na ilalagay natin dyan. Kasi pag hindi binasa, nako, mamamatay. Kasi mahilig maano yan sa tubig yung pitsay. Yung iba kasi, yung ginagawa nila, tinatakpan pa yan para hindi mamatay. Ako hindi. Nung tag-ulan, hindi ito naaabot ng ano eh. Bumaba na nga ito yung plat. Hindi umabot yung tubig. Kasi palayan to eh. Pinataas ko talaga tong ano, yung plat. Diyan lang sa gitna dumadaan papunta doon sa ibaba yung tubig dito. Pagkatapos nito maani, ayusin na naman natin yung plat, pataasin na naman natin kasi magtatag-ulan na dito. Pag abot ng October, November, kailangan preparado na to, land prep na tayo. Ang maganda lang po is hindi ako nakakapag ano ng gulay, hindi ako bumibili sa palengke, ako pa ang nagbibenta. Mas maganda yung basa yung paglalagyan ng punla, pagtataniman ng punla. Kasi pag hindi basa, natutuyo yung kasabay matuyo yung lupa at saka yung ano, yung stem ng pitsay namamatay. Kaya kailangan laging basa yun. Sorry, yung plat, lagyan agad ng abono yan para hindi magagalaw na. Sayang kasi pag hindi may tanim to. Malalaki na oh. Ayun, kasi basa yung lupa, may laban na siya. May laban na siya sa ano, may laban na siya sa araw.
yung nagturo sa akin dito sa pagtatanim ng pechay, mustasa at saka sibuyas, sibulino. Yung tsuhin ko, kapatid ng tatay ko, doon sa Fairview. Shout out po pala sa mga pipinsanin ko. Kuya Arnold, Kuya Obit, shout out sa iyo. Bago na naman to halimbawa, yan na, nakatanim na. Kailangan didiligan mo na naman. Pero tubig na. Kasi pag may fertilizer pa yung idinilig mo dito, yung mangyayari, masusunog yung dahon. Kaya kailangan walang halong fertilizer. O, ginagawa ko is kasi hindi malapad yung plat ko. Kahit sa dito na sa tabi, sa gilid ng plat, lagyan natin. Okay lang 'yan. Malalaki na. Yung distansya dito sa pagtatanim ko, yung sa akin lang iwan ko sa iba, pasensya na po. Yung agawat nito, yung distansya, ganyan lang po. Kasi pag ganyan ka ang distansya, ganyan ka luang, yung distansya niya, ganyan ka yung distansya niya. Yung tubo ng pechay, diba, ganito. Magiging ganyan yung tubo niya paglaki. Pero pag ang distansya, ganyan lang, ang pagtubo nun, ganun. Lahat pataas. Hindi nakabukaka. Yun ang binibili sa palengke. Ayun po. Tip ko po sa magtatanim ng pechay. Ayan po. Doon ako natuto dito pagtanim sa Fairview, sa tsuhin ko. Tinuruan nila ako. Shoutout po sa mga Karanso family. Ayan po. Hello po. Shoutout po sa inyo. Mamayang hapon, mag-i-spray na ako sa palayan. Ayan po. To 15 days, ano na to, talagang makikinabangan na.
Malalaki na po eh. Kaya po naging ganito kasi yung ano natin, si Baba Garol, yung technician, ginawa niya doon sa farm garden niya direct seeding. Hindi na control ng asawa kasi yung asawa yung nagsasaboy ano ng mga buto, hindi na ko control kaya napaparami, kaya ganito ang nangyari. Ngayon, pinuntahan ko siya, binigyan niya na ako ng ano, punla. Ito talaga, lalaban ito sa araw. Yung ano lang natin dito yung araw na hindi masusunog yung stem niya, yung puno. Pero kailangan kahit 4 lang yung dahon, 3 lupa lang, yung tinatanim na punla, talagang hindi ka mag-ano. Minsan yung iba linalagyan pa sa ibabaw ng pantakip, ako hindi. Basahin mo lang. Paborito pa naman ito ni misis ko, Korea. Shoutout pa pala sa iyo, ma'am. Sa ngayon na panahon, pag hindi ka nagsipag, walang mangyayari. Kahit nga yung bigas natin, sabi sa DCRH kanina, kahit anihan na ng palay, hindi pa rin bababa yung presyo ng bigas sa market. Kailangan magtanim ka, magsikap. Lalo na po yung yung mga gulayin. Ako, sobrang napakamahal. Kaya ako po, sa totoo lang po, yung sa akin po is hindi po ako bumibili ng ng gulayin sa palengke. Yan po. Kaya nga nanghihinayang po ako sa mga ko. Hello, Doggy. Nanghihinayang po ako dyan sa talong ko. Kagabi, bumili ako ng mauulam ko na isda. Yung maliliit na bunga ng talong, tawagan yan, kinuha ko. Ibinabaw ko sa nung magpaksiw. Saka tula. Hinalo ko pa. Kaya, ang balak kong gawin dyan, ay mag-pruning po ako sa mga talong para mapakinabangan pa ulit. Kasi pag ganyan, yung iba dito sa amin, sa probinsya namin, yung iba, pag ganyan na, yung ginagawa nila, putol na. Hindi ganun. Kailangan i-pruning mo, katingin mo yan, at saka i-cultivate mo. Ang importante talaga dyan, yung ma-cultivate mo. Tapos, lagyan mo ng fertilizer. Pakikita ko po sa inyo mamaya yung ginagawa ko. Yung napruningan ko na at
at saka hindi pa. Pag nag-ani na ng palay dito, kaya ito hindi ko po ipambinta. Pag ani na ng palay dito, siyempre yung nag-aani, siyempre kakain, mag-aano, uulamin, walang uulamin. Kaya po, ito yung ginagawa ko. Hindi magtatagal, siguro mga katapusan, mag-aani na ako dito sa palayan, may mauulam na kami. Yan po. Katulad nung magtanim ako ng palay, wala po kaming ulam. Umabot nung January pa yung talong. Pero kunti na lang yung bunga kasi hindi ko na puro araw-araw may bunga yan. At hindi ko na napipiltalisirang dahil busy na ako sa gawain sa palay. Ayan po. Diyan kami kumukuha ng pang-ulam namin. Araw-araw yun. Kaya mas maganda talaga yung may tanim ka. Nakasip-sip to ng fertilizer.